hahing pasasalamat. Ito bang utos na ito ay para sa iyo? Ikaw ba ang inuutos ang magahing pasasalamat? Ang hiyahing pasasalamat mo kay pera o abuloy? Katulad po ng ginagawa ni Manalo at ang kanyang mga ministro. Ang una ko pong babasahin sa inyo ay awit 50 talatang 14. Kung saan mababasa po yung terminong hahing pasasalamat. Panoorin nyo sa TV screen. Ihandog mo sa Diyos ang hahing pasasalamat at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. Diyan na po niya kinuha yung salitang o terminong hahing pasasalamat. Pagkatapos po, tatakbo siya doon sa 2 Korinto. Kapitulo 9, talatang 2-3. Panoorin nyo sa TV screen. Sapagkat nakikilala ko ang buong sikap na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo, na mga taga-Macedonia, na ang Akaya ay nahahandang 1 taon na, at ang inyong pagsisikap ay nakapag-udyok sa lubhang marami sa kanila. Datapot sinugo ko ang mga kapatid upang ang aming pagmamapuri dahil sa inyo ay huwag mawala ng kabuluhan sa bagay na ito, na ayon sa aking sinabi, kayo'y makapaghanda. Balikan po natin ngayon yung awit 50-14. Ang awit ay nasa Lumang Tipan. Ito bang ahing pasasalamat na nasa awit 50-14 ay ipinag-uutos sa tunay na Iglesia ni Cristo? Ang inuutosan ba rito sa awit ay ang Iglesia ni Cristo nasa Bagong Tipan na itinuro ni Apostol Pablo? Pansinin po ninyo ang awit 57. Kasi po, ang binasa natin kanina, awit 50-14, ngayon, bababa tayo ng basa sa awit 50, talatang 7. Pansinin po ninyo. Iyong dinggin, o aking bayan, at ako'y magsasalita. O Israel, at ako'y magpapatutuo sa iyo. Ako'y Diyos, iyong Diyos. Ang inuutusan pong magahing pasasalamat, nakita ninyo, ang bayang Israel. Ano po ang iahahing pasasalamat ng bayang Israel? Abuloy ba? Katulad ng ginawa ng Macedon at Akaya, nagmag-ipon sa loob ng 1 taon? Hindi po. Hindi po abuloy ang iyahing pasasalamat nila kung Biblia ang ating ituturo. Ang babasahin ko po kanina, o ang binasa ko kanina, 50, talatang 7. Ang babasahin ko po ngayon ay 8. Kung ano po ang iyahing pasasalamat ng bayang Israel. Hindi po abuloy, ha? Tatandaan nyo. Ano po? Hindi kita sasawayin dahil sa iyong mga hahin, at ang iyong mga handog na susunugin ay laging nasa harap ko. Ang inuutusan pong magahing pasasalamat, walang iba kundi ang bayang Israel. Ang iyahing pasasalamat nila ay mga handog na susunugin. Katulad po ng kambing, tupa, hindi po pera. Hindi po abuloy. Nakita nyo? Napansin nyo? Ngayon,
Titingnan po natin yung ginawa ng Akaya. Dahil siya po ay nakapaghanda sa loob ng 1 taon ng abuloy. Yung ba ay inilalaan niya sa tipon sa construction? Hindi po. Saan inilalaan ngayon ang abuloy na yan? Pansinin po ninyo, sa Roma, Kapitulo 15, talatang 26 hanggang 27. Kasi po, ang nagtuturo sa 2 Korinto, walang iba kundi si Apostol Pablo. Hindi po si Manalo. Ngayon, si Apostol Pablo rin po ang magtuturo kung saan inilalaan ang abuloy. Ang mga taga-Macedonia at Akaya ay buong lugod na lumikom ng tulong para sa mga mahihirap na mga kapatid sa Jerusalem. Buong galak nila itong ginawa sapagkat pananagutan nila ito sa kanila. Dahilan sa silang mga hentil ay nakabahagi sa pagpapalang espiritual ng mga Hudyo. Tungkulin naman nilang hatian sila ng kanilang mga pagpapalang material. Inilalaan po sa mga dukha ang abuloy. Hindi po sa tipon sa construction. Ano po ang inilalaan naman sa mga dukha sa pamagitan po ng abuloy? Hindi po pagkain, pang material. Ngayon po, pansinin po natin, kung guminhawa naman yung mga mahihirap na yan, at nawalan naman itong mga nagbigay, ito kaya ang mga mahihirap na guminhawang ito, hindi naman kaya magbibigay sila. Magbibigay po. Kaya nagiging give and take . Hindi po yung take ka lang ng take, walang given . Sa anong dahilan? Bakit kapag ka guminhawa ka, ikaw naman ang magbibigay? Doon sa nagbibigay sa iyo. Ganito po ang pagtuturo ni Apostol Pablo kung bakit nagkakaroon ng abuluyan sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo. Hindi sa ibig kong magaanan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang nangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa. At naganap sa inyo ang sinabi ng kasulatan, ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Hindi lamang po sa salitang kapatiran o kapatid, doon kayo magkatulad. Pati po sa pamumuhay, kinakailangan magkaroon po ng pantay-pantay. Yan ang dahilan po kung bakit nagkakaroon ng abuluyan sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo. Kay Manalo po, kaya nagpapagawa siya ng kapilya, eskwelahan, hospital, para po yung abuloy hindi pa kinabangan ng mga miyembro. Para yung abuloy hindi po mawala sa kanya. Para masolo niya yung abuloy. Hindi po ganun ang intensyon ng tunay na ministrong katulad ni Apostol Pablo.